92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga eabab na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman, samahan niyo ako hanggang 12 midnight tayo. Ngayong gabing ito, oras 11:37 na. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. At hindi rin magpapahuli ang mga taga 102.3 Baguio, 97.5 Jensen at sa lahat ng nakikinig. At talaga namang sumusubaybay sa atin pagsapit ng alas 10 ng gabi at nakatutok at hinihintay ang kanilang baby. Ang sweet mo naman. Ayan, maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga nakikinig mapaluson, Visayas at Mindanao through our FM Radio Philippines app. Kaya naman iniimbitahan ko ang lahat ng mga Android user dyan. I-download na ang aming app. Pumunta ka na sa Google Play Store. Hanapin ang FMR Philippines. At alam mo na ba, ang good news, ito na nga, ang pinakahintay mong meet and greet at hindi lang yan, maraming pasabog. Ayan mga ka-Vibes, get ready sa panalong bonding this summer. Ito na ang ka-Vibes Fun Day happening this May 31 sa UP po yan. At libreng-libre yan, lahat kayo imbitado. Isama mo na ang iyong pamilya, kaibigan o kapitbahay. Diba para mas masaya? May ka-Vibes Zumba tayo, jogging and running with friends, games, live bands at masasayang kulitan. O diba, panalong panalo talaga. At syempre hindi kompleto ang fun day. Sabi ko nga, kung walang pa-meet and greet with your favorite ka-Vibes DJs. May exciting guest pa and surprises na papremyo ang naghihintay sa inyo. Kaya deserve mo ang araw na yan para naman maging masaya at makabanding ang iyong family at syempre kami din. Kaya naman ka-Vibes Fun Day, fun, fitness, and friends all day long. I-save na ang date. May 31 na po ito. Sa UP tayong magkita-kita. At tayo rin pala ay napapanood sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Ayan sa lahat ng mga ka-Vibes nating nakatutok talaga sa atin, mapaaraw man o gabi. Magandang gabi po. At alam ko ito pinakahihintayin ninyo. Wag na natin patagalin ito. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Magandang gabi, Gloria King, Mesiano, Boss Noy, Adrian Sabroso, Cometh Ben, William Mortel, Daniel Yap, Tessa Sina Cruz, Mary Lou, Jolly MJ Spiro, and kay Chris Big Bounty at sa lahat ng ka-Vibes natin na nakikinig po ngayon. Kaya naman, oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. At para sa ating main confession, basahin na natin ang ating letter sender na naglakas mag-share o naglakas loob mag-share ng kanyang confession kay DJ May. Hi DJ May, ako nga pala si Ian ng Malabon. 35 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang utility sa isang advertising company sa may Quezon City. Binansagan akong clown of the company dahil mahilig akong magpatawa sa aming opisina. Napakabait ng mga boss ko sa aming kumpanya. Kahit isa lang akong utility ay hindi nila ipinaparamdam na mababa ang posisyon ko.
Fina-follow nga pala nila ako sa mga social media accounts ko, DJ Main. Madalas kitang napapanood doon sa isang Facebook page kung saan lagi kang kontrabida. Ang galing mo palang umacting, DJ Main. Sana dalasan mo pa ang mga pagganap mo para lagi kitang napapanood. Narito ang aking istorya, DJ Main. Nakilala ko sa aming kumpanya si Mary Jane. Assistant siya sa finance department ng aming kumpanya. Medyo suplada si Mary Jane. Siya lang ang tanging babae na hindi ko masyadong nabibiro sa aming opisina. Dahil dito, medyo ilag din ako sa kanya. Nakakausap ko lamang siya tuwing may ipapagawa sa akin na may kinalaman sa aking trabaho. Narito ang aking confession, DJ Main. Nagkaroon kami ng isang on-ground event na gaganapin sa isang mall. Si Mary Jane ang na-assign na mag-lead para dito. As usual, mahaba ang duration ng event kaya sinabihan ako ni Mary Jane na mag-overtime hanggang sa matapos ang event. Kahit medyo masungit, ay pumayag naman ako. Sayang din kasi ang overtime kaya nag-go ako. Pagod na pagod ako ng araw na yan, DJ Main. After ng event, nilapitan ako ni Mary Jane at sinabi na magpapahatid daw siya sa service namin sa kanyang apartment. Since siya ang team lead, siya daw ang pinakahuling uuwi. Samahan ko muna daw siya dahil may mga gamit na kailangang ibaba sa kanyang apartment. Pumayag naman ako dahil parte pa din ito ng trabaho ko. Nang makarating kami sa kanyang apartment, nagtaka ako dahil bigla niyang pinalis ang service namin. Siya na daw ang magbibigay ng pamasahe ko pauwi. Samahan ko muna daw siya ng ilang oras. Pumayag naman ako. Nagstay kami sa may sala ng kanyang apartment. Naglaba si Mary Jane ng malamig na beer. Nasa mood pa naman ako uminom dahil medyo napagod ako sa aming event. After few bottles ay napansin ko na parang madaldal na si Mary Jane. Ibang-iba sa supladang Mary Jane na nakilala ko sa aming opisina. Nag-iiba pala ang personality niya sa tuwing nakakainom. Nagiging touchy na din siya at nagbibiro ng medyo naughty. Para daw siyang cactus na nabubuhay kahit walang dilig. Na-conscious ako sa pagkakasabi niya. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Nilapitan niya ako at bumulong sa aking tenga. May period ako ngayon ha, pero ako na ang bahala. At ayun na nga, DJ Main, napatunayan kong hindi lang pala pang finance ang skills ni Mary Jane, kaya kaya pala niyang magpaakos ng mga baradong linya. Fast forward, DJ Main, suplada pa din siya sa akin sa aming opisina. Napapaisip nga ako sa ginawa niya lang ba kong parausan? Hindi ko na din alam, DJ Main. Aalis na ba ako sa trabaho? Baka kasi kwento niya sa aming opisina. Naiilang na din kasi ako. I need your advice. From Ian ng Malabon. At ito na nga. Pwede kayong magbigay ng inyong opinion para kay Ian dito sa ating YouTube channel. 92.3 FM Radio Manila. Tayo ay live na live dyan. At diretsohin na natin itong si Ian. Una sa lahat, Ian, walang masama sa consensual na relasyon sa pagitan ng magkatrabaho. Pero kapag hindi pantay ang dynamics nyo, lalo na kung parang hindi malinaw ang motibo ng isang tao, doon nagkakaroon ng emotional confusion or stress, katulad ng nararanasan mo ngayon. Confused ka, di mo alam kung anong nangyari sa inyo. Lalo na kung naayos niya yung barado mong linya. Nakitagal-tagal na atang hindi umaagos ang mga dapat umagos. Mapapaisip ka talaga.
Parang possible pa nga ata, Ian. Hinahanap mo ata siya ngayon kaya ganyan ka. Sa tingin ko, Ian, para sa akin, as babae, as perspective ng kapwa babae, type ka nitong si Mary Jane. Ganun talaga, syempre need niyang iset aside ang personal niya sa trabaho. At para makuha niya ang respeto ng mga tao sa opisina ninyo, kailangan niyang maging professional. Lalo na siya ay may katungkulan. Pero doesn't mean na siya ay suplada talaga sa totoong buhay. At alam mo ba, Ian, kung anong weakness naming mga babae? Yung lalaking may sense of humor. Yung lalaki kaya kaming patawanin. Yung lalaking kaya kaming pasayahin. And I think, isa yan sa qualities na meron ka. Kaya nakuha mo ang atensyon nitong si Mary Jane. Kasi hindi na uso sa amin yung may mga pandesal sa katawan. Hindi na uso sa amin yung mga macho, sobrang gwapo. Wala na silang sa amin, bilang. Siguro, na-appreciate, pero mas na-attract kami sa mga lalaking may sense of humor. Pero dahil strong ang personality nitong si Mary Jane, parang hindi kami nagkakalayo Ian. Hindi niya talaga sa'yo ipapahalata na possible na type ka niya o gusto ka niya. Lalo na kung kayo ay nasa opisina. Pero kasi the mere fact na inuwi ka niya sa kanyang apartment at may nangyari sa inyo, malaki talaga yung chance na gusto ka nitong si Mary Jane. Kasi kaming babae, hindi kami katulad ninyong lalaki. Bumibigay kami sa lalaking gusto namin. Hindi namin kayang makipag-do o makipag-labing-labing sa isang lalaki na hindi namin gusto. Unlike sa mga lalaki, kaya nyo yan, di ba? So, may possibility talaga at malaki ang tsansa na ito si Mary Jane ay na-attract sa'yo. Pero kasi as tao, mahirap naman talaga mag-assume, di ba? Kaya nga may sinasabi, Ian, na why assume when there's a method called asking? Did you ask her? After nitong mga nangyari? Lalo na, ikaw ay naguguluhan ngayon. At para maklaruhan ka sa mga nararamdaman mo, yayain mo siya sa labas. Kung nahihirapan kang i-reach out siya sa loob ng opisina ninyo, bakit di mo gawin sa labas? Tulad ng ginawa nyo noon. Kausapin mo siya ng masinsinan nang sa ganon, mabigyan na ng klaro kung ano man yung kina-overthink mo. Malalaman mo kung trip ka lang ba niya, gusto ka niya, o ano ba yun? Init lang ba yun? So mas maganda, kausapin mo siya directly. At kung kayo naman parehas na may gusto sa isa't isa at parehas kayong single, if I were you, popormahan ko na itong si Mary Jane. Huwag mo isipin na porket di kayo magkaparehas ng estado o propesyon, hindi na kayo pwedeng mag-match. Kasi pagdating sa pag-ibig, lahat pantay-pantay. At syempre, Ian, as lalaki, as gentleman, simulan mo yan sa maayos na hakbang. Like, ligawan mo siya. Kilalanin mo siyang mabuti. Yayain mo siya sa labas. At ang pinaka-importante, even na may nangyari na sa inyo, iparamdam mo pa rin sa kanya na ikaw ay may respeto sa kanya. At naiinis ako, Ian, sa mindset mo. Naaalis ka sa trabaho? Para lang doon, ang petty naman nun. Huwag mong pangunahan ng isang bagay na wala pang klarong eksplanasyon o rason.
Diba hanggat di mo pa alam ang reason, kalma ka lang muna dyan. Chill ka lang, relax ka lang, Ian. Besides, hindi mo naman kasalanan ang nangyari, diba? Hindi naman ikaw ang nag-insist o hindi naman ikaw ang unang hakbang, kumbaga. Siya naman. Kaya wag mong parusahan ang sarili mo at mag-decide agad-agad nang wala pang linaw ang lahat ng bagay. Kaya ngayon, Ian, ang pwede mong gawin at tama na dapat mong gawin, kausapin siya directly. Dahil siya mismo ang makakasagot ng mga bagay na kina-overthink mo. At maliban dyan, be professional pag kayo ay nasa trabaho. I-maintain mo yan. Kung kaya mo siyang ituring na tulad ng ibang office mate ninyo o katrabaho mo, gawin mo ito. Kung siya man ang unang lumabag sa boundaries, wag mong dagdagan ng tensyon. Keep things cool and neutral lang, Ian. Dahil ikaw ang lalaki. At iwasan ang chismis o pagkwento sa mga kaklose mo. Lalo na sa mga kasama nyo sa opisina. Panatilihin mo ang dignity mo at ganun din siya. At huwag mong uunahan ang sarili mo sa takot na baka may ikalat siya. Tandaan mo, madalas yung taong may itinatago rin ay ayaw ng iskandalo niyan at chismis. So dun palang safe na safe ka na. Lalo siya ay may posisyon. Kaya huwag kang mag-overthink, Ian. Basta isipin mo, nangyari na ang nangyari. At hindi mo kasalanan kung ikaw ay nalilito ngayon. Yun yung pinaparamdam niya sa'yo eh. At yan yung feelings mo ngayon. So valid naman yan. Ang mahalaga huwag mong hayaang sirain ng isang gabi ang buong karera mo sa trabaho o kumpiyansa mo sa sarili mo. Sabi nga ni Cometh Ben, huwag ka nang mahiya, bumukas na ang pinto at pumunta na kayo sa langit. Tanungin mo kung ano kayo sa isa't isa. Yes! Kasi kadalasan kami mga babae, pa-charming kami. Siyempre ang mindset namin, babae kami. Dapat kayo magtanong kasi kayo ang lalaki. Kaya huwag ka nang mahiya, Ian. Kaya next time, mas maganda talaga kung malinaw ang hangganan. Lalo na sa workplace para hindi ka na naguguluhan sa pagitan ng trabaho at personal. And sometimes the people who are coldest to you are the one who felt the most. Go mo na yan, Ian. Matapang ka, di ba? Nilaban mo na nga eh. Andun ka na sa tuga-tugo. Ngayon ka pa ba mahihiya? Diretsuhin mo na siya. Tanungin mo na siya. At wag mong i-hope na siya ang aamin sa'yo ng nararamdaman niya. Ikaw ang lalaki, ikaw na ang mag-first move. Ikaw na ang magtanong. Kaya naman Kuya Ian, kung ikaw ay nakikinig, lakasan mo palalo ang loob mo. At huwag kang aalis sa trabaho mo nang dahil lang dito, ha? Ayan, maraming salamat Kuya Ian ng Malabon sa pag-share mo o pag-confess mo kay DJ Maine. Kaya sa lahat ng ka-vibes natin, kung ikaw ay may gustong i-confess, ito yung mga ang hirap itanong, ang hirap ikwento sa ating family, sa ating friends. Kasi alam natin papagalitan tayo, pagtatawanan tayo, at hindi tayo seseryosohin. Ako na ang siseryoso sa inyo. Kaya naman, ipadala mo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. At huwag kang mag-alala, safe na safe ang iyong confession kay DJ Maine. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. At kung kayo ay parang katulad ng pinagdadaanan nito
ni Kuya Ian, medyo natotorpe, medyo naguguluhan, medyo nag-overthink. Sabi ko nga, why assume when there's a method called asking? At para sa ikaka-peace of mind ninyo. At sana nakakuha kayo ng aral at leksyon. Maraming salamat, Uy Dental Clinic, Culture by Carl Dana, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, at pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Main Eugenio. At syempre, dito sa favorite ninyo, Facebook page natin, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Alam ko nabitin kayo. Yun naman talaga. Ang goal ko, ang mabitin kayo para hahanap-hanapin nyo ko. Kaya naman samahan nyo ulit ako bukas for another main confession. Lunes hanggang Biyernes yan. 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa favorite ninyo. 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-lives. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Sa mga pagkakataong akala mo trabaho lang, pero puso mo pala ang nakipagsapalaran sa isang taong hindi mo naman talaga maintindihan. Pero kahit suplada siya pa rin ang dahilan kung bakit gulong-gulo ka ngayon. Para sa lahat ng nagmahal pero hindi sigurado kung sineryoso rin sila. O baka nilaro lang sila ng tadhana.